So ngayon, alam niyo kung anong intriga ni Sara? Nagkaroon daw po ng dayaan ng eleksyon. Okay. Alam nyo, ang point natin dito, tayo po naka-move on na tayo. Ako naniniwala po ako no, na hindi po deserve ni Amy na maging senador. At ako rin po, nagulat din po ako no, na nanalo si Camille Villar sa kabila nga po ng kontrobersiya ng prime water. Ganun talaga, ganun talaga. Pero kahit po ganun po yung nangyari, nag-move on na po tayo kasi po tapos na eleksyon eh. Pero itong gago na Sara Duterte po na to, napakagaga mo talaga, parang hindi ka abogada. Nagsabi pa doon sa mga utu-uto niya mga fans sa Malaysia na nagkadayaan daw po ng eleksyon. Dapat daw po, yung nanalo daw po na mga senatorial board sa PDP Laban, hindi daw dapat 3, dapat daw po 6. Sa PDP Laban, yung Duterte, ang nanalo po doon, 3 lang. Si Marcolelat, si Bato, na makukulong na rin, tsaka si Bongo. Pero sabi ni Sara, dapat daw po 6 po yan. Sabi daw po ng IT. Ayun na po yung source niya, IT. IT na hindi niya naman mapangalanan, putang ina ka. Hindi, masaya siya na, alam ko ayaw nyo na bumura ako, pero nakakainis po yung katangahan ni Sara. Ang tanga-tanga. Parang hindi busy presidente. Dapat kung magbabangkit ka ng isang what do you call this, isang intriga, dapat kompleto ng detalye. Anong IT? Baka itok-itok yan. IT pa. Tingnan nyo to, no? Sabi niya dito. Sumagot yung Comelec dito. Sabi ng Comelec, sabi ng Comelec dito sa sinabi ni Sara, wag daw pansinin. Sabi dito, nanalo po sila. Jimmy Bondoc, JB Hinlo, Richard Mata. Rob of Seri Twins, sabi ni Sara. Tanga na, no? Sipa niya, no? Si Bondoc nanalo. Si Jimmy Bondoc, JB Hinlo, Richard Mata, sa tingin niyo mananalo yan? Saka nakakita ang doktor na sumuporta doon po sa gamot sa COVID. No? Si Richard Mata po, na actually hindi ko siya kilala eh. Pero hindi ko siya kilala before. Pero nakilala ko po si Richard Mata noong 2020 nung pandemic. Nung pinromote niya nga po yung peking gamot sa COVID. Saka nakakita. Doktor ka. Tapos sa pinopromote mo, peking gamot sa COVID. Yung pabunan-pabunan. Para kang si Mr. Rio eh, no? Si Mr. Rio, tanga din eh, no? Sabi dito, 3 more senatorial candidates backed by former President Rodrigo Duterte should have won in the last election if not for alleged poll fraud. Diba? According to Vice President Sara Duterte. At the Philippine Independence Day celebration in Kuala Lumpur on Thursday, Duterte claimed that lawyers Jimmy Bondoc, diba, and JB Hinlo and Richard Mata were actually victorious in the May polls. Diba? Oy, kayo dyan ha, sanay nandun nanonood ha. Baka mamaya mayroong bumoto kay Jimmy Bondoc dyan, lang niya kayo. So sabi pa dito, no, magtataka kayo tapos na naman ang kampanya. Totoo naman, pero bakit nandito si Hinlo, Bondoc at Mata? Kasi po, para sa akin, alam kong totoo na naman, no? Nanalo po sila sa eleksyon noong nakaraan. The country's VP said in the remarks. Okay. So, sinabi niya po ito dun po sa Malaysia. Habang kausap niya rin po yung mga tangang mga DDS na katulad niya. So, kausap ko po si IT expert na nagsabi na hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, no? Kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido kung sino ninyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. So, IT daw, IT expert. Sakto to, itok. Malamang ngayon ang ibig sabihin ng IT, itok. Itok. Paano si BMR? Hindi, lagi ko naririnig yung si BMR, pero hindi ko pinapanood yan. Minsan hindi ko pinanood yung mga yan. Oo. Sumasakit pang ulo ko sa mga yan. Ang bobobo, lalo na yung Bobos Travelers. Puta ng bobobo, men. Puta kay Bistak pa lang, no? Putang na, makita ko lang yung mukha, nabububuhan na ako, eh. Siguro, no? Pag gusto ko manapak ng tao, siguro, pwede ko panoorin yung mga yan, no? Para makapaglabas ng sama ng loob, no? Pwede rin, siguro. So, ngayon, tingnan nyo to, Ito yung statement ni, Ito yung statement ni Sara. Saan na ba? Ito.
dito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata. Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po. Abnormal talaga to, no? Abnormal talaga to, Vice Presidente ka, ganyan sinasabi mo. Actually, mga kababayan, no, kung talagang nakadayaan ng eleksyon, dapat panalo si Abalos. Tanga rin talaga tong hayop na to, no? Bobam. Ano ba? Pwede bang murahin si Sara? Pwede bang murahin? Tanga eh. Ang tanga-tanga eh. Tandaan natin ha, si Abalos po, ang isa po sa pinakapaborito po sa alyansa. Siya po talaga si Abalos, ang isa sa pinakapaborito sa alyansa. Kung nakadayaan yan, dapat panalo si Abalos, natalo nga. Kaga talaga to, no? Ang point kasi dito mga kababayan, tapos na yung eleksyon, nakapag-move on na tayo. Ako nga eh, hindi ko nga matanggap si Amy nanalo eh, pero tinanggap natin eh. Nag-move on tayo eh. Oh. So, tingnan nyo naman, si Hinlo pala isa, Hinlo. Oo. Hindi mo kilala si Hinlo eh. Kilala nyo ba si Hinlo? Oh. Tingnan to. So, si Hinlo, pag ilan ba si Hinlo? O si Hinlo, pag 26. Tapos si Mata, pang 30. Oh, mananalo nga to. Oh, sigurado to. Oh, to. Oh, Sara, totoo. Mananalo talaga sila. Oh. Lapit eh, oh. JB Hinlo, number 26. Oh. Doc Marites. Ba't Marites? Doc Marites Mata. Oh. Ba't Marites? Akala ko ba lalaki na yung ano? O, di ba? Number 30. Oh, Sara, oh. Sigurado, oh. Oh, manahimik ka lang. Buha ka ng ina ka, oh. Mananalo talaga sila. Lapit eh. Oh, puta, lapit eh. Wala nga na to. Alam nyo, no, pag si Sara po nagsalita, no, para ka nakipag-usap sa sinto-sinto. Abnormally. Ano yan? Alam nyo kasi mga kababayan, no, pag sinabi mo din na nakadayaan, dapat yung kakukuha sa medyo malapit-lapit sa posibleng manalo. Di ba? Pwede kay Bentulpo kasi number 13. O di ba? Pwede doon eh. Kay Bentulpo, kay Abby Binay. O tapos, number 20, Number 26, dinaya. Number 30, dinaya. Gaga ka ba? Tapos ngayon, ang point dito, no, ang sabi niya, ang ebidensya niya, nakausap po yung IT. Sinong IT yun? Baka itok-itok, katulad mo. Hindi mga babae, no? Parang hindi Vice Presidente magsalita, tanga eh. Puta kayo mga DDS, ito gusto niyo maging presidente, tanga? Kasi dito mga babayan, no, ang siniraan po dito ni Sara, yung sistema. Na wala naman siyang ebidensya. Okay lang sana kung may ebidensya siya, maniniwala ako eh. Na sabi ng IT po kasi na ang pangalan po ay Idel Toto Valdesa. Pwedeng gano'n, pangalanan mo. Sabi mo yung IT si Idel Toto, si Kuya Idel, no? Dapat gano'n pa pangalanan mo, di ba? O sabi ng aking IT na si Idel Toto Valdesa na nagkaroon ng dayaan. Kasi yung IP address, di ba? Tapos merong VR machines, lumipat, at saka paglabas doon, iba yung lumabas sa pangalan. Dapat ganun! Di ba? Hindi yung, wala lang. Nag-create lang siya ng confusion, nag-create lang intriga, tapos iiwanan niya na. Gaga talaga to, no? Alam niyo, dyan ako nainis kay Sara, eh, no? Ang hilig niyang gumawa ng intriga. Tapos, ito ang totoo.
Wala nang debate. Ito ang totoo. Diyos ko. Sana nga Takero hindi aabot at makaupo yan si Digong bilang mayor ng Davao City. So June 30, ipapatapon na sina Bongo Bato, tularo sa Digong BP at Aimee sa ICC ngayon na. Pag sinabi niya yan, edi may utak. Oo nga. Hindi, oo nga, no? Pero kasi para sa akin kasi, kung magkikreate ka kasi ng intriga, kumpletohin mo. Di ba? Hello po, Ricardo Rivera. Maraming salamat. No? Hindi yung ganyan. Parang ginawa mo naman tanga yung mga follower mo. Well, by the way, tanga naman po talaga yung mga DDS. No? So, Takero, ba't mo naman minumura yung mga DDS? Paano maniniwala sa'yo yan? Hindi po maniniwala yung mga DDS sa totoo. Hindi po maniniwala yung mga yan. Mga tanga na po yan. Mga sarado na po isip yan eh. Mas maganda pa sa mga DDS, binabastos. Binababoy. Oo. Puro ka intrigang buha ka, ng ina ka. Yeah. Kainis ka eh. So, by the way, mga kababayan, ba't ganito to? So, parang ito mga kababayan, no? Parang ito. Ang hilig po talaga mag-intriga niya ni Sarah. Actually, meron pa siya binabanggit dito sa ano eh. Meron pa siya binabanggit dito sa ano, sa Kuala Lumpur. Ito pa isa, no? Tinan nyo to. Isang katangang intriga na naman to eh. Isa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, Teka lang, may drama, iyak muna tayo. Wawa naman, Digong! Wawa! Pilipinas! Duterte pa rin! Ang nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Iyak pa yan eh. Pilipinas! Duterte pa rin! Baka nang ina kang hayop ka, no? Butangin na mo. Ay, sorry. Ay, ayoko na magmura. Pasensya na. Sumasabit talaga. Pag naiinis talaga ako, pasensya na, sumasabit. Hindi, nagpapaawa na naman. Iyak tayo. Ang ganyan. Nung nagpapaawa na naman eh. Ang pangit ko pala umiyak, no? Total, abnormal naman eh. Ano nga natin? meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang... Bakit niya masalita si Sara parang bata, no? Ako si Sara Duterte. Kasi ako mabait na babae na busy presidente. Parang naalala ko yung Miss Philippines, no? Parang ganyan po, parang siyang tumutulang bata. Takay, nabigyan ng salamin si Sara lahat ng sinasabi niya tungkol yan sa kanya. Diba? Si Kuya Toto, no? Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable. Lahat sila nagsabi. Sa lahat ng mga nakausap ko, ako ay parang grade 1. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Okay na naman, oh. Yan na naman. Oh. Sino na naman nakausap ng foreigner? Malaman tanga yun. Hindi nga seryoso. Alam naman ha, nagbabanggit na naman siya. May nakausap ako na hindi daw katanggap-tanggap na isuko ang isang kababayan sa foreign country. Sabi ni Sara yun. Okay. Alam niyo, dyan ako naiinis no? Kapag nagbabanggit siya ng sabi sa akin, paano pag sabi sa akin, may shot akong basketball player. So, totoo na rin yun. Hindi nga. Di ba kumalat po yung chismis na meron siyang shot ang basketball player? Chismis lang yun. Pero hindi ko sinasabing totoo. Pero na-chismis siya nun.
So ngayon, kung pagbabasin po natin yung mga sinasabi na sabi sa akin, totoo to, so ibig sabihin pala, yung kumakalat na chismis kasi sabi sa akin eh. Diba? Merong nag-blind item, di ba? Oh, sabi sa akin, may shota kang basketball player, so totoo pala yun. Di ba? Yan ang problema sa'yo eh. So ngayon kasi mga babae, no, ang point natin dito, alam niyo kung anong intriga dito? Kung magsalita si Sara Duterte, akala ni Sara kasi, bobo mag-research eh, no? Akala kasi ni Sara, kay Digong lang po nangyari yung ganon. Yung sinuko siya ng sariling bansa sa ICC. Hindi kasi porket na kay Digong nangyari, ibig sabihin nun, sa inyo na nangyari yun. Hindi po ganun yun. May mga inaresto po ang ICC na ang mismo sumuko po, bansa rin nila. Oh, ayun ngayon sa eh. Bobo ba men? Gumagawa ng kwento, no? Na obvious naman po na hindi naman totoo. O tingnan nyo to ha. O baka sabihin nyo, binobola ko kayo. For example ito. Kasi ayan ang drama nila eh. Hindi daw po tama na sinuko daw po ng Pilipinas si Digong sa foreign country. Hindi daw tama yon kasi parang pinapalabas sila dito na sa Pilipinas lang nangyari yon. Actually, mga kababayan, hindi po. Kita mo, Sara, wala ka kasi. Bobo ka kasi. Wala kang research eh. Dapat nagbasa ka muna. Ito si pangalan nito. Si Omar Al-Bashir. O, di ba? Ito yan eh. Si Omar Al-Bashir, no, on November 2019, the Forces of Freedom and Challenge Alliance, no, which holds indirect political power during 30 years. So, bla bla. So, research ko naman to eh. So, ang nagsuko po sa kanya, no, Sudan mismo, on February 11, 2020, Sudan Ruling Military Council agreed to hand over the ousted al-Bashir to the ICC in The Hague to face charges of crimes against humanity in Darfur. O, di ba? Ito, Sudan mismo sumuko po dito kay al-Bashir. O, di lang yan, meron pa. Ito pang isa. Ano pangalan? Si Lubanga. O, si Lubanga, ganun din po nangyari. Congo. Oh. The Congolese government authorized the International Criminal Court to investigate and prosecute crimes within the jurisdiction of the ICC allegedly committed anywhere in territory, di ba? So, mga kababayan, tinan nyo ah. Wag po kasi tayo magpakatanga. Kayong mga DDS kayo. Yung nangyari po kay Digong, hindi lang po kay Digong nangyari yan, nangyari din po sa iba yan. So walang extraordinary na nangyari po sa pag-aresto po kay Digong. Kasi so ibig sabihin pala doon, kinidnap din pala to mga to. Kung ano pala ibig sabihin nito, no, di ba? Bobo putang, di ba bobo eh. Tanda-tanda na, hilipag mo ng kwento. Well, tulad na sinabi ko, okay po sana ganyang mga kwento kung totoo. Eh, sabi kasi ni Sara, sabi sa akin isang foreigner, sabihin mo kasi ng foreigner yun, nang makutusan namin. Kasi siya mismo, mukhang walang alam. Pero kung sasabihin mo ng ganyan, at wala ka naman sinasabi kung sino foreigner yan, gawa-gawa mo lang yan. Di ba? Ayan. Pilipinas, Duterte, pa rin. Dapat ganun. Pusa. Meow, 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 meow. Ay, nako, ayaw ko ba? Puro kakalokohan eh. Yan ang pangit sa'yo eh. Di ba? So, yan na. So, kayo mga ka-streetwise, no? Ano masasabi nyo nga po dito? Sa chismis na naman po na ginawa ni Sara. Hindi kayo ba naniniwala po ba kayo? Dito sa sinasabi ni Sara na meron na siya nakausap na kung sino man. At saka kayo ba naniniwala ba kayo na parang bata magsalita si Sara? So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan. Pa-share na po na video po na to. No? So, ito na. Ito yung pinaka-main topic pala natin.